Rafaela's point of view. Nahiga ako sa tabi niya habang marahan na hinahaplos ang gilid ng kanyang noo. Sobrang bigat ng nararamdaman ko. Kung pwede lang makuha ang lagnat niya at ilipat na lang sa akin ay papayag agad ako. Wag lang siya. Bumukas ang pinto at sinulyapan ko kung sino ang pumasok. Sinay Conchita. Mukhang kukunin na ang mga ginamit ko sa pagpunas kay Summer. Nasa baba na rin si Saling at pinagluluto si Summer ng chicken soup. Nasa baba na ang Dr. Eudora. Kausap na ni Senyorito, si Dr. Corteso. Aakyat na sila. Mahina niyang saad, pero sapat para marinig ko. Alam kong malakas pa rin hanggang ngayon ang buhos ng ulan sa labas, pero nagawa pa rin makapunta ng doktor dito. Pero mabuti na rin yon. Ang mahalaga, matingnan si Summer. Nasa hamba pa lang ng pintuan si Nay Conchita nang bumukas iyon. Akala ko ang doktor na, pero laking gulat ko nang pumasok ang namumutlang si Rain. Nakapagbihis na rin siya ng ternong pajama. Mami! Inaantok at nanghihina niyang tawag. I'm not feeling well. Sa kanyang likod ay naroon ang isang katulong na mukhang nagbabantay sa kanya. Sumunod agad ito nang makapasok si Rain at maingat na nagbantay at baka madapa ang bata dahil nanghihina ang bawat lakad nito. Come here, baby. I gently called her. Bahagya pa akong umayos ng upo at inabot ang kamay sa kanya. Tumigil sa pagsunod ang katulong at nanatiling nakatayo sa isang gilid ng mayakap ko si Rain. Si Nay Conchita naman ay nag-aalalang sumulyap bago tumuloy sa paglabas. Inilapat ko ang palad sa kanyang noo. Hindi naman mainit. Kasunod ay sa kanyang leeg pero wala naman siyang lagnat. Marahil totoo yung sinasabi nila na kapag hindi maayos ang pakiramdam ng isa sa kambal, ganun din ang mararamdaman ng isa. How do you feel, baby? Umiling siya. Niyakap palalo ako. I don't know, Mami. Saglit siyang lumayo at sinulyapan si Summer na ngayon ay natutulog at may cool fever sa noo. What happened to Summer, Mami? Puno ng pag-aalala ang boses niya. Na mag-angat siya ng tingin sa akin, agad kong natagpuan ang mapupungay at pagod niyang mga mata. Nilalagnat, baby. Gumuhit ang pag-aalala sa kanyang mga mata. But she will be okay soon. Pangaalo ko sa kanya. Magsasalita pa dapat si Rain pero natigilan din nang marinig ang pagbukas ng pinto at pumasok si Clint. Kasunod ang isang lalaking mukhang nasa 40 na ang gulang. Iyon ata ang tinawagang doktor. Lumapit si Clint at binuhat si Rain. Nagpaubaya naman ito at yumakap sa leeg ng ama. Summer will be okay, Daddy? Nakita ko ang pagtango ni Clint sa tanaw ng anak. Lumapit ang doktor sa kinahihigaan ni Summer at inilapat ang stethoscope sa likod ng bata. Summer flinched. Mami? Tawag niya sa garalgal na boses. Nang matapos si Dr. Corteso sa pag-check up kay Summer, agad akong dumulog sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Ngayon, kahit ang palad niya ay mainit, parang nagbabaga. Inaalo ko siya dahil umiiyak. Hindi niya rin magawang imulat ang mga mata. Dr. Corteso and Clint talked about Summer's condition. Kung hindi pa bababa ang lagnat ni Summer bukas, ipapatawag na naman siya, which I doubted. Mukhang bukas mawawala rin naman itong lagnat ni Summer. Kailangan niya lang magpahinga. Ngunit sa tuwing nakikita ko siya na nanginginig at umiiyak, parang may sumasakal sa puso ko. Mami! Nangihina niyang tawag. Don't leave me! I won't leave you, baby. Masuyo kong sagot. Mommy won't leave you. Now, you should rest and sleep para bukas okay na ang baby namin. Hindi siya nagsalita. Hindi rin gumalaw. Pero alam kong naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Ihahatid ko lang sa baba si Doc. Ani Clint at ibinaba sa tabi ni Summer si Rain na agad naman tumingin sa kambal. Tumango ako at ganoon nga ang ginawa nila. Nang makalabas sila, tumingin sa akin si Rain sa namumungay na mga mata. Tipong pagod na pagod. I want to sleep here, Mami. Dito lang kami ni Daddy. Babantayin din namin si Summer. Mahina niyang turan. Abot kamay ko siya kaya marahan kong hinaplos ang kanyang muka. Hindi maganda ang pakiramdam niya, kagaya ni Summer. Ganoon talaga yata ang mga kambal. Dinala rin sa kwarto ang pagkain niya at kay Summer. Kumain naman kahit paano si Summer dahil sa panghihikayat ni Rain. Sa tuwing sumusubo siya, hinihikayat niya rin si Summer na sumubo para lumakas na ito. Eat that, Summer! You will take your medicine, sis. You should eat. Aniya, nagkatinginan kami ni Clint. Ako ang nagsusubo kay Summer habang nakasandal sa akin. Siya naman ang nagsusubo kay Rain habang nakaupo sa kama. I saw worry on his eyes. Alam ko nag-aalala din siya kahit hindi niya gaanong pinapakita. So far, naubos naman ni Summer ang chicken soup niya at walang kahirap-hirap na tinanggap ang gamot niya. She was silent all the time, pero laging binibili na wag ko raw siyang iiwan.
kaya rito ako matutulog sa kwarto nila. Ang pinoproblema nga lang namin ay kung saan matutulog si Rain dahil gusto niya sa tabi ni Summer. Kung hindi man sa tabi ng kambal, basta dito lang siya sa loob ng kwarto. Daddy, please, I will sleep here. Balak ni Clint na doon patulugan si Rain sa kwarto niya para siya ang magbantay. Pero ayaw ni Rain. Gusto niyang katabi si Summer. Noong nagbakasyon kami sa summer house ni Clint, magkaiba ang hinihigaan nila. Dito sa mansyon, iisang kama lang sila. A huge bed suited for them. Princess. Lumapit si Clint para buhatin si Rain at iupo sa kanyang isang hita habang inaalo. Nakaupo siya sa dulo ng kama. Summer needs to rest. Bukas dito ka na matutulog. Ngayon, si Mami muna ang katabi ni Summer at sa akin ka muna tatabi. You also need to rest, Princess. His voice is so comforting. Tipong nanghahalina pero mariin na umiling si Rain at tiningnan ako. Mami! Tawag niya, nang hihingi ng tulong ko. Muli ay nagkatinginan kami ni Clint. Tipid akong umiti at tumango. You can sleep here, baby. Maglalagay nilang ako ng comforter sa baba ng kama para kayo ni Summer ang magtabi. Kapag magising siya at hanapin ako, narito pa rin ako. Tiningnan ko si Clint at nakitang bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Hindi siya nagsalita para tumutol, pero hindi ko rin makitaan ang pagsang-ayon. Ayos lang, dagdag ko. I'll find a way so we can sleep here. Aniya na sa akin nakadirekta ang tingin. Nag-iwas ako ng tingin para sulyapan si Summer na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Mukhang nakatulog dahil na rin sa epekto ng gamot. You should change. Ako na munang bahala sa kanila. Tiningnan ko ang suot at doon lang napagtanto na hindi pa pala ako nakakapagbihis. Nagkatinginan ulit kami at kahit walang salita ang namumutawi sa labi namin, nagkakaintindihan na agad kami. Unti-unti akong tumayo at nang makitang hindi naman nagising si Summer, ay nakahinga ako ng maluwag. Bibilisan ko lang. Tumango siya habang si Rain naman ay unti-unting lumapit sa kinahihigaan ni Summer at tumabi sa kakambal. She really loves Summer. Mabilis ang bawat galaw ko. Hindi na ako naligo. Tanging half-bath na lamang ang nagawa ko at nang makapagbihis agad na bumalik sa kwarto nila Summer. Nadatnan ko si Clint na mahinang tinatapik ang braso ni Rain habang kumakanta ng lullaby. Nasa gilid siya ng kama. Habang nakaupo sa upuan na galing sa study table ng mga bata. Nag-angat siya ng tingin pero pinagpatuloy pa rin ang marahan na pagtapik sa braso ni Rain at pagkanta. Natutulog na rin si Rain, kagaya ni Summer na mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Ipapaakit ko na lang dito ang pagkain natin. Aniya, hindi naman ako nakakaramdam ng gutom dahil na rin siguro sa pag-aalalang nararamdaman. Tumango ako dahil wala akong balak bumaba para kumain. Mas mabuting dito na lang kami at baka magising ang mga bata at hanapin kami. Naglakad ako palapit. At tiningnan si Summer na ngayon ay mahimbing na nga ang pagkakatulog. Hindi talaga sila mapaghiwalay. Marahan kong saad na makita ang ayos ni Summer at ni Rain. Nakatihaya si Summer habang nakaharap naman sa kanya si Rain. Hindi na nakasagot si Clint dahil may kumatok sa pinto ng 2 beses. Nang tingnan namin iyon, si Manang Olga ang nagbukas kasabay ng pagpasok ng 3 katulong na may dalang mga pagkain. May maliit na mesa sila Summer sa gilid kung saan may 3 maliliit na upuan pero pwede naman naming upuan. Naalala ko noon kapag gusto nilang maglaro, ariyan sila gumagawa ng tea party kung tawagin nila. Doon nila inilalagay ang mga pagkain. May kailangan pa kayo, senyorito? Ani Manang Olga na nakatingin kay Clint at saglit pa akong sinuluyapan. Ngumiti siya ng tipid pero may pag-aalala sa mga mata. Bring me some double-folded mattress, Manang Olga. Pillows and a comforter also. Saglit na kumunot ang noo ni Manang Olga at may pagtataka sa mga mata pero tumango rin. Nagsilabasan sila kaya naiwan kami ni Clint. We will sleep on the floor. Ayos lang yun sa'yo? Hindi ako pwedeng magpapasok ng bedstead dahil wala nang space dito. Saad niya. Kinailangan pang iproseso na mabagal ang mga sinabi niya. Dito rin siya matutulog? Ayos lang sa akin kung sasahig dahil yun talaga ang plano ko. Hindi ko lang inaasahan na dito rin siya matutulog kasama namin ng mga bata. Kesa magreklamo at magtanong pa, tumango na lang ako. Dahan-dahan niyang inilayo ang sarili kay Rain at tumayo. We ate our dinner silently. Ayaw ko din gumawa ng ingay dahil baka magising ang mga bata. Patapos na kami nang pumasok ang 2 tauhan ni Clint na may dalang malapad at makapal na kama. Double-folded. Isinandal nila iyon sa gilid pero inutusan sila ni Clint na ipahiga malapit sa kama nila Summer. Sumunod ang 2 katulong kasama si Saling at Rose na may mga dalang bedsheet cover, unan at comforter. Ang bawat galaw ay maingat. Walang ingay at kalkulado. Nanatili si Rose, Saling at ang 2 pang katulong para ligpitin ang kinainan namin. Gusto ko sanang tumulong,
Pero hindi ko na nagawa dahil mas inisip ko na baka magising si Summer at hanapin ako. Nang makalabas sila, muling namayani ang katahimikan sa buong silid. Magpapalit lang ako ng damit. There's an intercom here. Itinuro niya ang malapit sa pinto na intercom. Alam ko na yon, pero ipinapaalala niya pa rin. Magsabi ka lang kung may kailangan ka. I'll be back immediately. Tumango ako at sinundan siya ng tingin ng palabas na ng kwarto. Napansin ko rin kanina na hindi pa siya nakakapagpalit ng damit. Nang mawala siya sa paningin ko, lumapit ako kay Summer at marahan na hinaplos ang gilid ng kanyang noo na maiilang butil ng pawis. Hindi naman siya gumalaw, kaya mukhang mahimbing talaga ang pagkakatulog niya. Naroon pa rin sa kanyang noo ang cold fever at hindi na rin gaanong malamig ang kanyang balat. Nakabukas ang air conditioning pero hindi iyon gaanong malamig dahil na rin sa malamig na rin naman ang panahon. Malakas pa rin na bumubuhos ang ulan sa labas na tila walang senyalis ng pagtigil. Ngayon na nakikita ko si Summer, naaalala ko ang mga panahon noong kabataan ko. Kapag may lagnat ako rin na nag-aalaga sa sarili ko. Hindi ko rin naman maaasahan sila Auntie Lolita dahil umaalis sila ng bahay at nagtatrabaho sa karinderya. Pero naisip ko, kahit naman wala silang trabaho, sigurado akong hindi rin sila mag-aaksaya ng panahon para alagaan ako. Naaalala ko kung paanong tahimik akong umiiyak kapag masakit ang ulo at inaapoy ako ng lagnat. Takot at pangamba ang nararamdaman ko sa tuwing may sakit ako. Naghahanap ng kalinga, pero ni minsan, hindi ko yun nahanap. Kaya ngayon habang narito ako, hindi ko hahayaan na maranasan nila Summer ang pangungulila ko sa pagmamahal ng magulang. Lahat ng bata may karapatan magkaroon ng masayang pamilya at maayos na pagpapalaki. Sa akin, maaga iyong ipinagkait. I smiled sadly while watching them. Naramdaman ko ang pagbukas ng pinto kaya nilingon ko iyon. Clint is already wearing his plain white shirt and blue pajama. Nagsalubong ang tingin namin habang papalapit siya. Palapit ng palapit, nagsasalubong na naman ang makapal niyang kilay. Tumigil siya sa tabi ko at sinulipan sila Summer at Rain bago bumaling ulit sa akin. Nawala ang pagkunot ng kanyang noo at naging malambot ang ekspresyon ng muka. Pinulupot niya ang kamay sa bewang ko at hinapit ako palapit. Marahan niyang hinalikan ang gilid ng buhok ko. Our princess will be fine. Huwag ka na mag-alala. Masuyo niyang bulong dahil sa sinabi niyang napabuntong hininga ko. Sa sunod, mas iingatan ko na sila. Hindi ko dapat hinaayaan na magkasakit ng isa man sa kanila. Wife. Masuyo niyang bulong sa kaliwa kong tenga. Pareha kaming nakatingin sa kambal habang yakap niya pa rin ako. Yun lamang ang nakayanan ko. They love you. Aniya sa seryoso ngunit malambing na tinig. I smiled weakly. As much as I love you. Dagdag niya. My heart jumped out from my chest. Unti-unting naglaho ang ngiti ko at mas lalo pang lumakas ang pagpintig ng puso ko. Hindi ko maintindihan. Ang malakas at mabilis na pagpintig nito ay masakit. Sinabayan pa ng paglipad ng milyon-milyong paru-paro sa tiyan ko. Bakit ganon? Kasabay ng sayang lumulukob sa akin dahil sa sinabi niya, ay may pambihirang sakit sa hindi malamang dahilan. A sweet kind of pain. Masakit, kumikirot pero masaya. Mahal na mahal ko rin kayo. Mahina kong sambit. Time flew fast. Mabilis na tila ba hinahabol ako ng oras sa bawat minutong lumilipas. Maayos ang lahat, ngunit nakakatakot. Ang lahat ay nakaayon sa gusto ko. Maayos na buhay kasama sila. Pero hindi lagi na sa akin ang swerte. Hindi laging ako ang kakampihan ng tadhana. Hindi ko alam kung kailan babawiin sa akin ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko pagbabayarin sa lahat ng utang ko. Sa tuwing naiisip ko na lahat ng bagay may katapusan, lahat ng kasiyahan na babahira ng kalungkutan, at lahat ng payapa ay nasisira, mas lalo akong natatakot. Para akong nauubusan ng panahon. Habang patuloy akong napapamahal sa mga bata at kay Clint, mas lalo akong natatakot. It was like my greatest nightmare. Hindi ako nakakatulog sa gabi na hindi iyon ang naiisip. Gigisingin ako sa umaga na yun ang unang papasok sa isip. Nakakatakot. Nitong Hunyo ay bumalik ang eskwela. Mas maaga nang umaalis sila Summer at Rain dahil 6:00 ang simula ng klase ng mga grade 1. Uuwi naman sila 11:00. Kapag wala sila at naiiwan ako mag-isa sa bahay, mas marami ang panahon ko na mag-isip ng mga negatibong bagay. Kaya lagi akong nasa kusina o kaya nasa hardin. O kung minsan sa library. Madalas na wala rito si Clint dahil maraming inaasikaso sa trabaho. Gabi na rin siya nakakauwi kaya sa gabi na lang kami nagkakasama. Naiintindihan naman namin iyon. 2 buwan din siyang hindi masyadong nagtrabaho, kaya ngayon maraming inaasikaso. He never failed to give us time kahit pa sa gabi na lang kami nagkikita. Nakapagplano rin siya ng simpleng birthday party para kay Summer at Rain nitong huling araw ng May.
Buti na lang nagpaparinig si Rin noon na gusto niyang simple lang ang birthday party nila dahil ayaw niya sa mataong party. Kaya nagpa-arrange ng birthday party si Clint na eksklusibong para sa mga bata lamang. Imbitado ang mga kaibigan ni Summer at Rain kasama ang mga magulang. Iilan lang din naman ang pumunta. Si Elvira nagpadala lang ng mga regalo dahil kasalukuyan pa siyang nasa France at hindi makakahabol. Si Cleopatra at Bridget nagpadala rin ng regalo dahil mukhang nabalitaan ang kaarawan ng kambal. Marami rin ang mga regalong dumating sa bahay pero ilan lang ang pumunta na ikinatuwa naman ni Rain. 6 na taong gulang na sila ngayon at kasalukuyang nasa unang baitang ng pag-aaral. 1 linggo na rin ang magsimula ang klase at sa private school pa rin silang dalawa. Balik na naman sa normal ang buhay ko. Normal na para bang buhay ko talaga to. Sa umaga tumutulong ako sa gawaing bahay at ipinagluluto ng lunch ang mga bata. Sa hapon mas madalas kami magkaroon ng bonding sa kwarto nila at movie marathon na laging pambata. Sa gabi naman, nakakasama namin si Clint pero madali lang dahil maaga silang pinapatulog para maaga rin magigising kinabukasan. Tahimik pa naman ang buhay ko. Hindi ko lang alam kung kailan ito magbabago. 10:00 nang matapos ako maglinis ng kwarto, kaya bumaba na para magluto. Naroon na rin si Saling na tahimik na naglilinis ng isda. Sinilip ko rin ang ilan pang lulutuin at nakitang may karne rin. Magluluto na lang ako ng sinigang. Nagustuhan naman iyon nila Summer at Rain noon kaya minsan iyon ang niluluto ko. Habang naghahanda ng mga sangkap, tahimik pa rin si Saling at hindi man lang ako nilingon. Mabagal din ang bawat galaw niya na para bang naroon siya pero nasa ibang lugar naman ang isipan niya. Kumunot ang noo ko nang marinig ang malalim niyang pagbuntong hininga kaya lumapit ako. Sinilip ko palalo ang kanyang muka at nang makitang malungkot siya, kaagad ako nag-alala. May problema ba? Malumanay kong tanong para pukawin ang atensyon niya. Pero hindi niya malang ako nilingon. Para bang hindi na narinig ang tanong ko. Saling, mas malakas na ngayon ang boses ko kumpara kanina. Po? Nagulat pa siya noon at nanlalaki ang matang nilingon ako. Kumunot lang lalo ang noo ko nang makita ang naging reaksyon niya. May problema ba? Malumanay at nananantya kong tanong. Agad siyang umiling. Tila natataranta. Wala po. Tiningnan ko ang mga mata niya at agad naman siyang nag-iwas ng tingin. Hindi ako kumbinsido na wala siyang problema. Kilala ko si Saling bilang palangiti at palakwento. Ilang buwan din na nakasama namin siya noong bakasyon, kaya kahit paano, mapapansin ko kung may problema siya o wala. Hindi na ako nakapagsalita dahil narinig ko na ang boses ni Nay Conchita na papasok ng kusina. Meron na namang ikakasal na isa sa mga Balboa. Ano? Pumasok sila sa kusina at dinala sa refrigerator ang ilang prutas na mukhang kabibili pa lang. Ngumiti rin sa akin ang isa pang katulong na kasama ni Nay Conchita, kaya nginitian ko rin sila. Yung pinsan ko na taga San Gabriel at nagtatrabaho sa mansyon ng mga Balboa. Sinabing si Madam Soli daw ang nagplano sa araw ng kasal. Patuloy ng kasambahay na kasama ni Nay Conchita. Nakaintriga rin ako dahil tungkol iyon sa mga Balboa. Mukhang malapit kay Clint sila Cyrus, kaya kahit medyo malayo ang San Gabriel dito sa Lanayan, umaabot pa rin ang mga balita tungkol sa kanila. Si Cyrus at Cleopatra po ba? Singit ko sa usapan nila. O baka ibang Balboa ang pinag-uusapan nila dahil ang sabi ni Cleopatra noon, hindi pa sila nakakapag-usap ni Cyrus sa petsa ng kasal nila. Oo, Eudora. Ani Nay Conchita na sinabayan pa ng pagtango. Naging tradisyon na talaga sa pamilya nila ang iparis ang mga Balboa sa mga anak mayaman din. Kaya hindi nakapagtataka na hindi maubos-ubos ang yaman nila. Natawa silang pareho ng isa pang kasambahay. Napangiti naman ako doon. Nang huli kong makita at makausap si Cleopatra, alam kong gusto niya talagang maikasal kay Cyrus, kahit pa ipinares lang sila. Ngayon na matutuloy iyon, paniguradong masaya siya. Kayo po, ikakasal po ulit kayo ni Senyorito? Pukaw ng kasambahay sa akin at bumaba pa ang tingin sa kamay ko na ngayon ay nakahawak sa gilid ng mesa. Sinundan ng tingin ni Nay Conchita ang tinitingnan nito at laking gulat na makita ang nasa kaliwa kong kamay. Ang gandang singsing! Namamanghang komento ni Nay Consing. Nagbaba ako ng tingin at tinignan din ang singsing na suot ko. Rose gold iyon ang singsing. May malaking diamante sa gitna at 8 maliliit na diamante sa gilid na nakapalibot sa malaking diamante. Agad iyong mapapansin lalo na at yun lang ang palamuti ko sa kamay. Hindi ko alam kung mahihiya ba ako o matatawa sa reaksyon nila. Sa huli, pagak akong natawa. Ibinigay sa akin ito ni Clint kagabi. Wala naman siyang ibang sinabi maliban sa wag ko raw iwawala ito at kailangan isuot ko lagi sa lahat ng pagkakataon. Noong naisuot niya ito sa daliri ko,
Pakiramdam ko samot-saring nagliliparang mga insekto ang nagkagulo sa tiyan ko. Hindi ko na nagawang makapagsalita ng mga oras na yon dahil sa kabang nararamdaman. Ang tanging alam ko sa mga oras na yon, may singsing akong suot at galing iyon kay Clint. Engagement ring po? Si Saling iyon na ngayon na lang ulit nagsalita at sinilip din ang kamay ko. Alam ko ang pinagkaiba ng wedding ring at ng engagement ring. Naalala ko yung singsing na suot ni Cleopatra noon. Mas malaki lang ang diamante ng kanyang singsing kumpara sa akin. Pero pareho pa rin silang engagement ring. Pero di ba ikinasal na si Clint at Eudora? Hindi kaya napansin niyang hindi ko suot ang wedding ring nila? Paano ko yun maisusuot, gayong hindi naman ako si Eudora? Ngayon na binigyan niya ako ng singsing, pagkatapos kong maging masaya, ay unti-unti naman akong nababalisa dahil sa kaba. Paano kung plano pala ni Clint na pakasalan ulit si Eudora at dito na sa Pilipinas? Ibig sabihin lang nun, hindi para sa akin ang singsing na ito. Para kay Eudora ito. Pero paano kung magpakasal sila? Ako ba ang haharap sa altar dahil ako si Eudora sa paningin niya ngayon? Kung kanina, ang saya ay napalitan ng kaba. Ngayon naman tanging sakit at pait lamang ang lumulukob sa puso ko. Simula noong nasaksihan ko ang kasal ni First at Sanchel, ay nakaramdam na ako ng inggit sa ganitong mga tagpo. Nangarap na ako na sana balang araw, maikasal din ako. Maikasal sa iisang tao. Ngayon na pwede iyong mangyari, hindi ko maramdaman ang saya. Parang maiiyak pa yata ako dahil sa paulit-ulit na pagkirot ng puso ko. Pwede kaming maikasal ni Clint, pero hindi naman ako ang papakasalan niya, kung hindi si Eudora. Maaaring ako ang kasama niya sa altar, pero si Eudora ang pangangakuan niya. Hindi iyon ang gusto ko. Gusto kong, kung haharap man ako sa altar na kasama siya, ako na si Rafaela at hindi si Eudora. Dahil mahal ko siya bilang si Rafaela, bilang ako, ang totoong ako at hindi ang asawa niya na hinihiram ko ang pagkatao. Ngunit sino nga bang niloloko ko? Kaya nga ako narito dahil akala nila ako si Eudora. Wala sana ako rito. Kaya lahat ng ito ay para kay Eudora at hindi talaga para sa akin. Kahit ang pagmamahal niya, marahil para iyon kay Eudora. Akala ko hindi yun masakit. Akala ko lang pala. Kaya hindi ko na nasagot ang tanong ni Saling dahil wala akong lakas na magsalita. Mukhang magpapakasalan naman sila. Nakangiting komento ng kasambahay. Dito na ba kayo sa Pilipinas magpapakasal? Nangingiting tanong ni Nay Conchita habang may purong galak at saya sa mga mata. Mas lalo pang naging mapait ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang sagutin ang tanong nila dahil wala nang positibong emosyon sa puso ko. Mas nasasaktan lang ako gayong nakikitang masaya sila para sa akin. Nagkibit balikat ako at tipid ng umiti. Yun lang ang kaya kong gawin. Naroon pa rin ang saya sa mga mata nila kahit hindi naman naging maayos ang sagot ko. Nang mapatingin siya sa babaeng nasa tabi ko at nag-aayos ng mga gulay, kumunot agad ng kanyang noo. Ikaw Saleng, bakit ang tahimik mo yata? Ibinaling ko rin ang atensyon sa babae at palihim na nagpasalamat dahil hindi na nila ako tatanungin. Nag-angat ng tingin si Saling. Hindi na bakas ang lungkot sa mga mata niya. Wala lang tunay. Tipid na sagot ni Saling at agad bumalik sa pag-aayos ng mga gulay. Si Carlo ba? Sinay Conchita sa nag-aalalang boses. Natigilan siya sa ginagawa pero hindi nag-angat ng tingin. Nang makita ko ang pagpipigil niya, saka ko lang napagtangtong may problema nga at mukhang nahulaan ni Nay Conchita kung ano o sino. May problema ba kayo ni Carlo? Umiling siya agad. Hindi man lang kami tinapunan ng tingin at nagmamadaling nagtungo sa sink para hugasan ang mga gulay. Nagkatinginan kami ni Nay Conchita at nakitaan ko ng pag-aalala ang mga mata niya. Hindi naman naging tahimik ang kusina dahil sa isang kasambahay na kasama namin. Kasing ingay din siya ni Rose. Napapansin ko rin sa hindi na ganoon kadalas si Rose sa kusina. Minsan ay sa hardin ko siya nakikita. Mukhang nagpalit sila nitong isang katulong. Madalas na si Saling at si Nay Conchita ang nakakasama kong mamalengke. Hindi rin naman nagagalit si Clint kapag lumalabas na ako ng mansyon. May tiwala na rin siya, kaya nakakalabas na ako at sumasamang mamili sa palengke. Naisip ko tuloy na ipasyal sa Sabado sila Rain at Summer kahit sa malapit lang na parke. Maayos lang kami na magpapaalam kay Clint. Sigurado akong papayag din yon. At dahil hindi umuuwi si Clint kapag tanghali, ang kambal na lang ang hinihintay ko. Sinusundo naman sila ng driver, kaya wala na akong problema sa bagay na yon. May guard din sa gate ng school nila, kaya kampante akong maayos na makakauwi ang mga bata. Narito na po mga senyorita. Si Rose ang dumating sa kusina at nagsalita. Ako lang ang tiningnan niya, pero saglit niya rin na sinulyapan si Saling bago umalis. Prepare the food, Saling. Nay Conchita.
Baling ko sa kanila at nagpunas ng kamay para salubungin ang mga bata. Dire-diretso ang lakad ko papunta sa salas kung saan naabutan ko pa sila. Nakita rin nila ang paglapit ko, kaya agad akong umiti sa kanila. They really look beautiful in their uniform, pero unti-unti naglaho ang ngiti ko nang makita ang namumugtong mata ni Summer. Mas bumilis ang lakad ko at tumigil sa tapat nila para suriin silang dalawa. Puno ng pagkalito at pag-aalala ang mga mata ni Rain, habang si Summer naman ay takot na takot ang mga matang nang tumingin sa akin.